Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga kabirador. Uy, dito naman tayo kay Tokis Birador, mga kababayan. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po kayo dito, no, sa Tokis Birador, ang second channel ni Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin, mga kababayan, it's all about Elizalde Co. Ito pong embattled representative ng Bicol Ako Party List. Mukhang siya po ang pinakasinatawag na mastermind dito po sa flood control scam ng DPWH sa mga budget insertions na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon kada taon. Kumbaga, si Saldi Co ang nagmanipula lahat. At ganun din, sinabit din po ang pangalan niya ni DA Secretary Tio Laurel, no, na nagmamaniobra, namimilit na bigyan sila ng importation permit sa mga isda. Talagang si Saldi Co, kinakailangan mo nang umuwi at magpaliwanag ka. Let the due process takes its course, Elizalde Co. Huwag mong takbuhan kasi sabit na sabit ka na eh. Ha? Para kang tae, sabit-sabit eh. Ngayon, nadawit na naman ang pangalan niya. No? Dinawit po ng isang kontraktor ang pangalan na naman ni Elizalde Co. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So ito po, mga kababayan, no, yung travel authority ni Saldi Co, ni-revoke na po ng bagong Speaker of the House na si Faustino D. So kinakailangan niya nang bumalik sa bansa. Kung hindi ka babalik ng bansa, matatawag ka ng AWOL, absence without leave. So tendency niyan para kang Alatebes na flight is a sign of guilt. Diba? Sabi nyo yan? O di kaya talagang gusto mong takbuhan yung iyong accountability, no? Kung talagang hindi ka sangkot dito, tama naman ang ginawa ninyo, bumalik ka ng Pilipinas. Unfair naman dun sa mga naaakusahan ng mga kapwa mo mambabatas. Dito po sa balita ng GMA News, mga kababayan, Saldi Co, travel clearance revoked, ordered to immediately return to the Philippines. So ayan po kasi ang dahilan ni Elizalde Co, siya daw po ay merong sakit sa puso. Pumunta siya ng Singapore and eventually pumunta po dito sa Amerika. No, ilang linggo na po siya nawala sa bansa simula nung pumutok itong paglalabas ng Pangulo na mahiya naman kayo sa zona niya. Baka doon nakatunog na siya. Nabigyan na po siya ng heads up. Hey, heads up. Pangalan mo ang madadawit dito, ano gagawin mo? Nagkunwari may sakit sa puso, humingi ng travel authority, pinagbigyan. Ngayon nababatikos pa yan. Yung lalo na ang bumabatikos, yung taong travel din ng travel, yung palaging wala sa bansa. Sino? Yung magaling ninyong airhead, Tokmol Pusit, Sara Duterte. Pare-pareho lang naman sila, travel kayo ng travel, anong gamit mong pondo? Diba? Huwag ka nang magmangmaangang Pusit. Ginagamit mo ang pondo ng OBP para sa travel expenses. Mismong opisina mo nang naglabas, 20 point something million nang nauubos mo. 7 million naman ang nauubos sa kaban ng bayan para sa mga bodyguards mo. Okay? So yan po, no, si new Speaker Faustino D, sumulat na po, gumawa na po siya ng kautusan, effective immediately na Elizalde Co, revoke ang iyong travel permit. Yung travel clearance mo or permit, wala na. Come home immediately and face the accusations against you. So ano ang gagawin pag hindi siya umuwi in a certain period of time na hinihingi sa kanya? Ang hinihingi po dito ay within 10 days. Within 10 days upon the effectivity of this revocation, you have to be here. Paano yan? Ano gagawin mo, Elizalde Co? Baka sasabihin niya, hindi pwede kasi advice sa akin ng doktor, bawal ako mag-travel ng more than 30,000 feet above. Kasi ang eroplano, umaangat po yan ng 30 to 40,000 feet eh. Pag mataas na yung malayong travel niyan. 30,000. Sasabihin sa'yo, we are now cruising at 30,000 feet altitude. Yan, ganon. Makikita nyo naman yan. Bago lumipad yan, yung paglipad niyan, pag take off ng eroplano, magsasalita na yung piloto. Yan, we already have taken off in the ganito and we are cruising at the speed of ganon in the altitude blah 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 blah. Ganon. Ngayon paano pag sinabi daw ng doktor may medical certificate? Madali naman pikiin yun.
Pwede ka naman manghingi dito ng excuse letter sa doktor eh. Eh ako, pag ginagawa ko sa anak ko yan eh, pag yun, halimbawa eh, lalabas kami, sasabihin lang niya, Dok, pwede bang manghingi ng excuse letter para sa school? Ano gusto mo? Eh ano po pa ang sakit nito? Eh kailangan mag-rest yan eh. O sige, bigyan mo na lang ng 5 days para excuse. Maski na dapat 2 days lang. O diba? O kala nyo ha, real talk po yan. O ngayon, ano gagawin? Faustino D, what will be your course of action? Ha? Sinabi ba dito sa letter na ito? O ito po ito na. Sinabi dito sa memorandum na ito, revocation of travel clearance ni Ko, failure to comply with this directive within the prescribed period, yung 10 days, shall be construed as a refusal to subject yourself to the lawful processes of the House of Representatives and may result in the institution, yung pagsisimula, initiation dapat ito initiation of appropriate disciplinary and legal action. Ay nako, mai-ethics ka dito. Baka matulad ka kay Tebes, expulsion as a member of House of Representatives. Meaning, kayo nga ang magsulat dyan sa comment section. Meaning, pag ayaw umuwi, meaning, alam nyo na. It starts with letter G. Galunggong? Initiation of appropriate disciplinary and legal actions. Nako, pwede ka pa palang madimanda. Your immediate and strict compliance is expected. O yari ka na. Yari na ko. Wala nang lusot. Ang tangi mo na lang gagawin, magpaka-Tebes ka na lang. Huwag kang pupunta ng Timor-Leste, di-deport ka dun, i-extradite ka dun. Punta ka na lang ng Africa. Kasi wag kang pupunta ng Europe. May Interpol. Dito pa sa Amerika. Pag ikaw talaga nakita ko dito sa lugar ng San Diego or Arizona, tatawag ka agad ako sa Homeland Security o ipapupulis kita. Tatawag ka agad ako ng 911. Sasabihin ko, 911, mas yung emergency. I saw a fugitive representative of the Philippines. I saw him here. He is being asked to return but he doesn't want to leave. Saan ka? Yan. 911. Sabihin ko lang yan po. Him. He is running from the law, from the Philippines. Talaga ko, wag kang magpakita sa akin. Ingatan mo ako, wag tayong magkasalubong ng landas. Whether dito sa lugar ng Southern California, sa San Diego, lalong-lalo na sa National City and Chula Vista, winawarningan na talaga kita ko. Dahil pag nakita kita, tatawag talaga ako sa 911, papahuli kita sa Homeland Security, papadeport kita. Opo. Kaya dyan sa Arizona, along Yuma at mga cities along Yuma, Karatig Pook ng Yuma, Arizona, papahuli kita. O kaya sa Nevada, dun sa lugar ng anak ko. Huwag kang magkakasino sa Nevada, sa Las Vegas, papahuli kita talaga kita pag nakita kita. Ako, galit ako sa mga ganyan na-revoke na talagang may stern warning sa'yo. Within 10 days, hindi ka umuwi ng Pilipinas, ayun na. The initiation of proper disciplinary and legal action. Mabuti nga sa'yo. Pero, in the benefit of the doubt, innocent until proven guilty. Bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Para naman tayo ay fair. Next, pasok na naman tayo dito kay Ko. Ina ka talagang inchik ka. Pasaway ka. Nadawit na naman ang pangalan niya. Kanino na naman? Sa isang kontraktor ng DPWH. Ito po, yung SYMS kontraktor. Ayan po si Sally Santos, yung matanda na nanghingi ng proteksyon sa Senado kasi nangangamba po siya sa buhay niya. Actually, mukhang ni-request po ni JB Ejercito na sabi niya mukha namang nagsasabi ng totoo ito. Kaya nagre-request po siya na protektahan po ng DOJ, ipasok po sa WITSEC o sa WPP itong si Miss Sally Santos. Mukhang nabigyan naman siya ng yung Senate protection, no? Pero pang Senado lang yun, hindi po yun yung pangkabuuan. SYMS contractor, drugs ex DPWH executive Roberto Bernardo, Saldico Ingos Flood Control Project. So ayan talagang Saldico, ikaw naiipit dito, delikado ka.
a contractor linked to ghost flood control projects in Bulacan has alleged collusion between DPWH official led by former Undersecretary Roberto Bernardo and Ako Bicol Representative Saldico. In a source statement to the Senate Blue Ribbon Committee, SYMS Construction Owner Sally Santos said dismiss, yung natanggal na po, na DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez repeatedly contacted her after the Marcos administration began its probe into anomalous projects offering legal assistance. O ayan. President Marcos Jr. earlier ordered SYMS blacklisted and charged after inspecting a supposed concrete revolver in Baliwag, Bulacan which out to be a non-existent. Tamo po, yun yung pinuntahan ng Pangulo eh. Santos admitted that while her company won contracts, Hernandez and DPWH engineer JP Mendoza took over the projects and farmed them out to other firms in exchange for kickbacks. O nanghihiram po ng yung bang contractor license, hinihiram nitong mga tiwaling sila Hernandez, sila Alcantara, sila Mendoza. Sila po ang makikibid. Oo, tapos bibigyan na lang ng porsyento si Sally. Inamin din ni Sally na minsan nagdadala siya ng ilang mga milyong pera sa opisina ni Bryce Hernandez at sinabi niya na halos 1 billion nga po ang nadala ko. Oh. Bilang kapalit ay bibigyan nila ako ng 3% ng total contract price bilang royalty fee. Ito daw po ang subcontracting at legal daw po ito o ginago pala siya, ginamit siya. Kaya ako naman po ay naniwala. Pag na-deposit na ang pera sa account ng SYMS ay iti-text ako ni Engineer Bryce na i-withdraw ito at ibigay sa kanila ng cash. O bakit nyo naman? Ganon? Ibabawas ko lamang ang 3%. Kumbaga yung contract price ay 100 million. I-withdraw daw ni SYMS. Paano mo ma-withdraw yun? No? Cold hard cash eh. Allowed pala yun, no? Kukunin niya lang daw yung porsyento niya na 3%. Ano po yung 3% ng 100 million? 10 million. Ano 3%? 3 million sa'yo. Sila na po ang bahala sa proyekto. She added that Hernandez in recent conversation tried to shift the blame for the incomplete or non-existent projects and point out to his former boss, Alcantara. Talagang si Hernandez yata. Hindi ka rin lusot, Alcantara, kasi pirma ka ng pirma. Sa bawat tawag niya ay pinapasa niya ang sisi sa iba. Sinasabing si D.L. Alcantara umano ang nasa likod ng lahat ng kaguluhang ito. Na si D.E. Henry ang nagpilit magpabilis ng inspeksyon, pag-aproba at paglabas ng pondo at ngayon siya rin din daw ang nagbilang ng nagbaling ng sisi sa amin ng lumutang ang mga problema. Turuan na po mga kababayan. Mukhang si Sally ang sinisisi talaga si Bryce Hernandez. Si Bryce Hernandez kasi ang kanang kamay ni Alcantara. O baka naman Miss Sally Santos, baka naman ginaganong-ganong ka ni ginaganong-ganong ka ni Alcantara. Santos alleged that Hernandez told her that the money he collected from her went to Alcantara, Yusek Bernardo and Co. Ay nako, yari na. Yusek Bernardo appears to refer to former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, who was likewise been accused of soliciting money from other construction things for government project bids. Co, who claimed the who chaired the House Appropriation Committee that shepherded the passage of the 23, 24, and 25 national budget, ayan, umabas ng bansa. O kaya Elizalde ko, wala. Double whammy ka dito. Talagang kahit saan ka bumaling, may pangalang Elizalde ko. Patay. Kaya ngayon, Pollen from Grace kayo. Dapat iban din lahat ng ano nyo. Dapat bakit ang Diskaya lang ang tinanggalan ng pickup license? Dapat lahat yan. Lahat nung nandun sa 15. Para pair mga kababayan. Hindi po pair na Diskaya lang Dapat lahat sila. Para yang si Elizalde ko, yung mga kamag-anak niya, hindi na makapagyabang-yabang pa. Di po ba? Pati yung isa pa, yung taga BOC, yung anak niya. Lastly, I like to thank my dad for my forever ATM. BOC official. Mga kababayan,
yung Bureau of Custom Commissioner, oy, Department of Finance, under sa'yo yan, oy, Ralph Recto, panawagan natin lahat, kala nyo DPWH lang ha, sa isa nating LS, DepEd meron din, lahat yan mga kababayan, laganap ang korupsyon, pero wag po sa marahas na pamamaraan, dapat ang gagawin nyong pag mamarcha sa 21. Peaceful, sabi ng Pangulo, malaya kayo, pero dapat peaceful. Nagsabi na ang Pangulo. Ang sabi rin ng iba dyan ng mga miyembro ng Makabayan Black, this is all about corruption. Hindi ito anti-PBBM to oust PBBM. Ayaw din nila. Bakit? Kasi pag sisigaw kayo ng oust PBBM, sino ipapalit ninyo? Anti-Duterte sila. Sino ipapalit nyo? Diba? Mga gunggong, kaya kayo in limbo kayo. Kaya dapat peaceful lang kayo. Magsisigaw kayo dyan. Labanan ng korupsyon. Tanggalin ng panagutin ng mga kurap. Ganon. Pero yung Marcos baba, Marcos magnanakaw, ay iba na po yun. Mga kababayan, hindi po yan. Kaya sabi nila, this is not a call for Marcos ouster, kundi it's all about corruption. Ha? Okay? Kaya po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.